Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. O aming Diyos, itinataas namin sa iyong kinalalagyan sa ikapitong langit ang panalangin ng aming kaligtasan. Talastas namin ang iyong walang hanggang kapangyarihan at alam namin na ikaw ang siyang tanging makapagliligtas sa amin laban sa anumang sakuna at kapahamakan. Panginoon, sa iyo po namin ipinauubaya ang aming mga katawang lupa upang bantayan ng lubos. Sa iyo namin idinudulog ang aming mga kaisipan na magkaroon ng sapat na talino upang makaiwas kami sa anumang panganib. Sa iyo namin ipinapanalangin ang aming mga kaluluwa na maging malinis at ligtas upang maging karapat-dapat sa iyong harapan. Bantayan mo kami sa lahat ng sandali. Ilayo mo kami sa mga taong walang iniisip kundi ang paggawa ng masama. Ilayo mo kami sa mga taong nagkukunwari lamang na aming mga kaibigan. Huwag mo kaming ilapit sa mga taong magiging daan ng aming pagkapahamak. Ialis mo kami sa mga sitwasyong magkakanulong sa amin sa apoy ng impyerno. At huwag mo kaming pahintulutang makalapit sa masasamang mithiin ng demonyo. Talos namin na tanging ang aming mga kaluluwa lamang ang kanyang interes at hindi namin pababayaang kami ay mapunta sa kanyang kaharian. Panginoon, ikaw ang aming kaligtasan. Sa iyo namin ipinauubaya ang aming katawan, kaisipan, damdamin at kaluluwa, sapagkat ikaw lamang ang siyang makapangyarihan sa lahat. Panalangin namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mahal na Ama, Diyos, salamat sa pagpapadala kay Jesus. Sino ang dakilang halimbawa ng isang tao na lumakad sa espiritu at katotohanan at naghintay sa Diyos? Isang lalaking may pusong alipin at may pagnanais na gawin ang iyong kalooban. Salamat sa iyo para kay Jesus na sa buong buhay niya ay nagpakita sa kanyang sarili bilang isang tao na maghihintay sa iyo sa bawat sitwasyon at gawin lamang ang mga bagay na narinig niya mula sa iyo. Ama, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipinagdarasal ko na ako rin ay matuto kung paano maghintay sa iyo at tahimik na magpahinga sa iyong kalooban. Panginoon, gusto kong mawalan ng laman ng sarili upang ako ay mapuno sa iyo. Salamat sa iyo na si Jesus ay ang aming karapat-dapat na halimbawa, pati na rin
ang pagiging aming manunubos at tagapagligtas. At dahil si Jesus na ngayon ang aking buhay, nananalangin ako na mabuhay ako gaya ng ginawa niya. Isang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu. Isang buhay na lumalakad sa Espiritu at biyaya. Isang buhay na naglalayong gawin ang iyong kalooban. Isang buhay na naghihintay sa inaasahan ng pasyente sa iyo. Sapagkat sa iyo nabibilang ang lahat ng kapangyarihan at karunungan, at kamahalan at lakas. At kung wala ka, ay wala akong magagawa. Tulungan mo akong sundin ang halimbawa ni Jesus, at ito ay nasa kanyang pangalan na aking ipinagdarasal. Amen. Tulungan mo ako, Panginoon, upang maging parin sa iyong harapan at maghintay ng tahimik at matyagang harap mo tulad ng ginawa ng salmista. Marami at mahalaga ang mga pangakong ibinigay mo sa iyong mga anak, at nais kong magpahinga sa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya at sumunod sa iyo. Salamat sa pamamagitan ng sandali, sa papuri sa iyong banal na pangalan. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na inyong marinig ang lahat ng mga panalangin ng inyong mga anak, at na bago tayo tumawag, ikaw ay nangako na sasagot. Nagpapasalamat din ako sa iyo na partikular na itinuturo mo sa akin, at kahit na ang sagot ay maaaring matagal nang darating, na sa pamamagitan nito ay nagpapaunlad ka sa akin ng isang matyagang pagtitiwala sa iyo, at nagtatatag ng mas matatag na pananampalataya sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay totoo, at ikaw ay isang tapat at maawaing Diyos. Salamat, Panginoon, na ang iyong salita ay nagiging malalim na nakaugat sa loob ng aking puso. Dalangin ko na hindi ako mahimatay kapag ang mga sagot ay naantala. Ngunit sa halip na ako ay tahimik at matyagang magpahinga sa iyong walang humpay na mga pangako. Gaya ng ginawa ng iyong banal na Espiritu sa kanyang gawain sa loob ng aking puso, palakihin ang aking pag-ibig at pag-asa sa iyo, upang ako ay maging higit na katulad ng Panginoong Hesus sa bawat bahagi ng aking buhay, lalo na sa lugar ng pasensya, habang nagtitiwala ako sa iyong perpektong oras. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulungan mo akong maghintay para sa iyong timing at layunin. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na nagsimula ka na ng isang mabuting gawain sa akin, at nagtitiwala ako sa iyo na tapusin ito sa araw ni Kristo Jesus. O kundi, Ama, may bahagi sa akin na gustong bumangon at gumawa ng mga bagay para sa iyo, at nahihirapan akong hintayin ang iyong tiyempo at hintayin ang iyong pangunguna sa aking buhay. At gayon pa man, alam ko na ito ang gusto mong gawin ko. Mangyaring tulungan akong matutong tahimik na maghintay sa iyo at magpahinga sa iyong pag-ibig. Alam na naka-schedule ka araw-araw ng aking buhay. Bigyan mo ako ng lakas ng loob at karunungan na maging tahimik at maghintay ng tahimik, matiyaga at umaasam na alam mo na ang iyong tiyempo ay perpekto, at alam mo ang mga plano na iyong nilayon para sa aking buhay.
kahit na hindi ko alam. Ama, nagtitiwala ako sa iyo at mahal kita. Pinupuri ko at pinasasalamatan kita na ang iyong biyaya ay sapat na para sa akin. Gaano man ako kalungkot o kung gaano kalaki ang landas na tinatahak ko. Salamat Ama na ikaw ay kasama ko sa bawat sandali ng araw. Salamat na ikaw ay isang tapat na Diyos na tatapusin ang mabuting gawain na iyong sinimulan sa akin, sa iyong panahon at sa iyong paraan. Purihin ang iyong pangalan magpakailanman. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagdarasal ko na turuan mo ako kung paano manalangin at matiyagang maghintay sa iyo at magkaroon ng tunay na pag-unawa sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng paghihintay sa Panginoon. Tulungan mo akong maging tahimik sa harap mo, makinig sa iyong tinig sa pamamagitan ng iyong salita at sumunod sa iyo. Panatilihin mo ako mula sa pagkabalisa at pag-aalala. Ngunit sa halip, hayaan mo akong matuto ng higit pa tungkol sa iyo. Ilapit mo ako sa iyong sarili at ilayo mo ako sa mapangahas na pag-iisip. Bagkus, turuan mo ako ng kababaang loob ng puso na nalalaman na ang iyong pagnanais para sa lahat ng iyong mga anak ay ginagawa namin ng makatarungan. Mahalin ang awa at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo. At sa lahat ng mga bagay, ipinagdarasal ko na habang natuto akong maghintay sa iyo at lumalim sa iyong salita ng katotohanan, na sa lahat ng bagay ay magdadala ako ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Panginoong Jesus, kung minsan ay nakakaramdam ako ng pagod habang sinisikap kong gampanan ang mga tungkulin at gawain sa bawat araw. Tulungan mo akong Panginoon na tumabi sa gawain ng araw at gumugol ng oras sa paghihintay lamang sa iyo. Sapagkat ipinangako mo na ang mga naghihintay sa iyo ay magbabago ng kanilang lakas. Sila ay sasampa sa mga pakpak bilang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi mahimatay. Panginoon, madalas kong sinisikap na gawin ang mga bagay sa aking sariling lakas. At kapag ako ay napapagod, ay nangyayari sa akin na gumawa ng mga hakbang upang sinasadyang sumunod sa iyo at ibigay ang lahat ng aking mga pag-aalaga sa iyo. Turuan mo ako, Panginoon, upang tunay na sumunod sa iyo, sandali sa sandali, at upang matutong maghintay para sa iyo bilang aking unang pagpipilian, sa halip na bilang isang huling paraan. Ipakita sa akin na nagdarasal ako kung ano talaga ang ibig sabihin ng paghihintay sa Panginoon at manatili sa iyo sandali sa pamamagitan ng sandali. Tulungan mo akong Panginoon na ibigay ang lahat ng aking mga pasanin sa iyo at matutong maghintay sa iyo sa bawat sitwasyon. Salamat sa pakikinig sa aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman, ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama Diyos, hindi ako karapat-dapat sa iyong awa o biyaya. Hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo mula sa ilalim ng iyong mesa. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay natubos sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ni Jesus. Nagawa kong lapitan ang iyong trono para sa biyaya at lakas na kailangan ko upang tigilan ako mula sa pagbagsak, upang ako ay makalakad sa iyong mga daan at mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Panginoon, nais kong maging tapat, ngunit sumuko ako sa tukso sa napakaraming pagkakataon at kahit na sinubukan kong mamuhay ng husto sa sarili kong mga pamantayan at resolusyon. Sa tuwing ako ay nabigo at kulang, Panginoon, alam ko na sinubukan kong lumaban sa sarili kong lakas at ipinagtapat ko na hindi ko na ito magagawa ng mag-isa. Dalangin ko na tuturuan mo ako na kunin ang aking lakas mula sa iyong mga mapagkukunang hindi ka panipaniwala sa halip na umasa sa sarili kong limitadong suklay. Turuan mo akong magtiwala sa aking buhay sa iyong mga kamay ng lubusan at magpasakop sa pangunguna ng banal na Espiritu sa aking buhay upang ako ay makalakad sa Espiritu at katotohanan. Turuan mo ako kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa iyong salita. Kapag sinabi nitong kung wala ako, wala kang magagawa, para malaman ko ang katotohanan na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagbibigay sa akin ng lakas. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, ang mga problema ay marami. Ang mga pagsubok ay mahusay, malakas ang mga tukso. Ngunit naaalala ko na walang tukso na dumarating sa tao, nakakaiba o hindi pa nakakarating sa iba. Itinuturo sa atin na dinanas ni Jesus ang lahat ng tukso na karaniwan sa tao at gayunpaman sa kaniya ay hindi kasalanan ni ang panlilin lang ay natagpuan sa kanyang bibig. O Panginoon kong Diyos, panatilihin mo akong dalisay sa loob upang mabuhay ako ng malinis. Dalisay na buhay na hindi magpapahiya sa iyo at magdadala sa akin ng pinakamalaking pakinabang. Naniniwala ako, O Diyos, na ang kapayapaan ng isip ay makakamit. Naniniwala ako na ang kapayapaan ng isip ay ang iyong kalooban para sa lahat ng tao. Tulungan mo akong hanapin at hanapin ang iyong kapayapaan, O Diyos. Amen. Ama sa langit, naniniwala ako na ang tukso ay hindi kasalanan
habang tiyak na nagbubunga ng tukso. At sa gayon ay dumarating ako upang manalangin na tulungan mo akong huwag sumuko sa anumang tukso. Maging ito ay isang tukso ng katawan o ng isip. Panatilihin mo akong dalisay sa pag-iisip, salita at gawa para sa Panginoon. Gusto kong sundin ka at gusto kong ipamuhay ang aking buhay sa iyong karangalan at papuri. Ama, naniniwala ako na walang tukso na dumarating sa sinuman sa atin na hindi karaniwan sa lahat ng tao at sa pamamagitan ng iyong biyaya palagi. Kung nagbibigay ng pagtakas mula sa tukso, tulungan mo akong huwag matukso at bigyan mo ako ng mga mata upang makita ka at hawakan ang mga pagtakas mula sa tukso na inaalok mo ang iyong biyaya sa akin. Panginoon, alam mo ang mga lugar ng aking mga kahinaan at alam mo kung kailan at paano ako matutukso ngayon. At sa mga araw na naghihintay sa hinaharap, at Panginoon, bagamat alam kong dapat akong pumili na huwag sumuko sa tukso, hinihiling ko na udyokan mo ako na tumakas sa tukso at lumakad sa liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ng katotohanan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, alam ko na ang aking laman ay nagnanais na gawin kung ano ang salungat sa pangunguna na nananahan na banal na Espiritu ng Diyos. At na ang bagong buhay kay Kristo na aking natanggap noong ako ay isinilang na muli, ay patuloy na sumasalungat sa lumang kalikasan ng kasalanan na naputol sa krus, ngunit naglalayong pamunuan pa rin ang aking buhay. Panginoon, alam ko na ang kasalanan ay tiyak na nakayuko sa aking pintuan at naghahangad na lamunin ako. Ngunit naniniwala ako na mas dakila ang siya na nasa akin kaysa sa nasa mundo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ako kayang labanan ang maraming tukso na umaakit sa kasalanan. Tulungan mo ako makilala ka kapag ang tukso ay kumakatok sa aking pintuan, at paganahin akong kumilos kaagad upang labanan ang impluwensya nito at makamit ang tagumpay na dumarating lamang sa pamamagitan ni Kristo. Tulungan mo ako hindi lamang na makilala ang tukso, kundi upang makilala ang bawat nakatutukso na pag-iisip habang pumapasok ito sa aking isipan, at ibigay ito sa iyo sa pamamagitan sa pananalangin at papuri. Alam na ang iyong biyaya ay sapat na upang matugunan ang bawat tukso kapag ako ay sumusuko sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi lamang ako papayag na kilalanin at labanan ng tukso, kundi mapalago ako sa biyaya at sa pagkakilala sa iyo, habang sinisikap kong isagawa ang iyong kalooban para sa aking buhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, hinihiling ko ang iyong lakas at tulong upang labanan ang hindi makadiyos na mga tukso at hindi sumuko.
Alam na ang gawain ay hindi luwalhatiin ka at wala akong ginagawa kundi emosyonal at espiritual na pinsala. Tulungan mo akong kunin ang bawat mapang-akit na pag-iisip na bihag at ibigay ito sa iyo bago ako mahawakan at makapinsala sa akin o sa ibang tao. Tulungan mo ako sa aking kahinaan na makilala ka bilang aking lakas at tulungan mo ako sa aking kamangmangan na makilala ka bilang aking karunungan. Tulungan mo akong manalangin ako upang labanan ang lahat ng uri ng tukso at bigyan ako ng lakas na tumanggi at lumayo sa tukso. Lalo na kapag may iba pang kasangkot na direkta o hindi direkta, kusang loob o hindi alam, ay naghihikayat sa akin pabagsak. At iligtas mo ako, Panginoon, nananalangin ako mula sa mga gawi na bumabalot at umaalipin sa akin sa mga pagkilos na nakapipinsala sa aking espiritual na kalusugan at paglalakad. Palitan ang mga pag-iisip na tumutukso at nanunukso sa akin sa mga taong nakatuon sa akin kay Jesus, at tulungan ako sa lahat ng bagay at matutong sabihin, hindi ko gagawin ang aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. O aming Diyos, itinataas namin sa iyong kinalalagyan sa ikapitong langit ang panalangin ng aming kaligtasan. Talastas namin ang iyong walang hanggang kapangyarihan at alam namin na ikaw ang siyang tanging makapagliligtas sa amin laban sa anumang sakuna at kapahamakan. Panginoon, sa iyo po namin ipinauubaya ang aming mga katawang lupa upang bantayan ng lubos. Sa iyo namin idinudulog ang aming mga kaisipan na magkaroon ng sapat na talino upang makaiwas kami sa anumang panganib. Sa iyo namin ipinapanalangin ang aming mga kaluluwa na maging malinis at ligtas upang maging karapat-dapat sa iyong harapan. Bantayan mo kami sa lahat ng sandali. Ilayo mo kami sa mga taong walang iniisip kundi ang paggawa ng masama. Ilayo mo kami sa mga taong nagkukunwari lamang na aming mga kaibigan. Huwag mo kaming ilapit sa mga taong magiging daan ng aming pagkapahamak. Ialis mo kami sa mga sitwasyong
magkakanulong sa amin sa apoy ng impyerno. At huwag mo kaming pahintulutang makalapit sa masasamang mithiin ng demonyo. Talos namin na tanging ang aming mga kaluluwa lamang ang kanyang interes at hindi namin pababayaang kami ay mapunta sa kanyang kaharian. Panginoon, Ikaw ang aming kaligtasan. Sa iyo namin ipinauubaya ang aming katawan, kaisipan, damdamin at kaluluwa, sapagkat Ikaw lamang ang siyang makapangyarihan sa lahat. Panalangin namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mahal na Ama Diyos, salamat sa pagpapadala kay Jesus. Sino ang dakilang halimbawa ng isang tao na lumakad sa Espiritu at katotohanan at naghintay sa Diyos? Isang lalaking may pusong alipin at may pagnanais na gawin ang iyong kalooban. Salamat sa iyo para kay Jesus, na sa buong buhay niya ay nagpakita sa kanyang sarili bilang isang tao na maghihintay sa iyo sa bawat sitwasyon at gawin lamang ang mga bagay na narinig niya mula sa iyo. Ama, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipinagdarasal ko na ako rin ay matuto kung paano maghintay sa iyo at tahimik na magpahinga sa iyong kalooban. Panginoon, gusto kong mawalan ng laman ng sarili upang ako ay mapuno sa iyo. Salamat sa iyo na si Jesus ay ang aming karapat-dapat na halimbawa, pati na rin ang pagiging aming manunubos at tagapagligtas. At dahil si Jesus na ngayon ang aking buhay, nananalangin ako na mabuhay ako gaya ng ginawa niya. Isang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu. Isang buhay na lumalakad sa Espiritu at biyaya. Isang buhay na naglalayong gawin ang iyong kalooban. Isang buhay na naghihintay sa inaasahan ng pasyente sa iyo. Sapagkat sa iyo nabibilang ang lahat ng kapangyarihan at karunungan, at kamahalan at lakas. At kung wala ka, ay wala akong magagawa. Tulungan mo akong sundin ang halimbawa ni Jesus, at ito ay nasa kanyang pangalan na aking ipinagdarasal. Amen. Tulungan mo ako, Panginoon, upang maging parin sa iyong harapan at maghintay ng tahimik at matyagang harap mo tulad ng ginawa ng salmista. Marami at mahalaga ang mga pangakong ibinigay mo sa iyong mga anak, at nais kong magpahinga sa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya at sumunod sa iyo. Salamat sa pamamagitan ng sandali, sa papuri sa iyong banal na pangalan. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na inyong marinig ang lahat ng mga panalangin ng inyong mga anak, at na bago tayo tumawag, ikaw ay nangako na sasagot. Nagpapasalamat din ako sa iyo na partikular na itinuturo mo sa akin, at kahit na ang sagot ay maaaring matagal nang darating, na sa pamamagitan nito ay nagpapaunlad ka sa akin ng isang matyagang pagtitiwala sa iyo, at nagtatatag ng mas matatag na pananampalataya sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay totoo, at ikaw ay isang tapat at maawaing Diyos. Salamat, Panginoon, na ang iyong salita ay nagiging malalim na nakaugat sa loob ng aking puso. Dalangin ko na hindi ako mahimatay kapag ang mga sagot ay naantala.
Ngunit sa halip na ako ay tahimik at matyagang magpahinga sa iyong walang humpay na mga pangako. Gaya ng ginawa ng iyong banal na espiritu sa kanyang gawain sa loob ng aking puso, palakihin ang aking pag-ibig at pag-asa sa iyo, upang ako ay maging higit na katulad ng Panginoong Hesus sa bawat bahagi ng aking buhay, lalo na sa lugar ng pasensya habang nagtitiwala ako sa iyong perpektong oras. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulungan mo akong maghintay para sa iyong timing at layunin. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na nagsimula ka na ng isang mabuting gawain sa akin at nagtitiwala ako sa iyo na tapusin ito sa araw ni Kristo Jesus. O kundi Ama, may bahagi sa akin na gustong bumangon at gumawa ng mga bagay para sa iyo. At nahihirapan akong hintayin ang iyong tiyempo at hintayin ang iyong pangunguna sa aking buhay. At gayon pa man, alam ko na ito ang gusto mong gawin ko. Mangyaring tulungan akong matutong tahimik na maghintay sa iyo at magpahinga sa iyong pag-ibig. Alam na naka-schedule ka araw-araw ng aking buhay. Bigyan mo ako ng lakas ng loob at karunungan na maging tahimik at maghintay ng tahimik, matiyaga at umaasam na alam mo na ang iyong tiyempo ay perpekto at alam mo ang mga plano na iyong nilayon para sa aking buhay, kahit na hindi ko alam. Ama, nagtitiwala ako sa iyo at mahal kita. Pinupuri ko at pinasasalamatan kita na ang iyong biyaya ay sapat na para sa akin. Gaano man ako kalungkot o kung gaano kalaki ang landas na tinatahak ko. Salamat Ama na ikaw ay kasama ko sa bawat sandali ng araw. Salamat na ikaw ay isang tapat na Diyos na tatapusin ang mabuting gawain na iyong sinimulan sa akin, sa iyong panahon at sa iyong paraan. Purihin ang iyong pangalan magpakailanman. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagdarasal ko na turuan mo ako kung paano manalangin at matiyagang maghintay sa iyo at magkaroon ng tunay na pag-unawa sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng paghihintay sa Panginoon. Tulungan mo akong maging tahimik sa harap mo, makinig sa iyong tinig sa pamamagitan ng iyong salita at sumunod sa iyo. Panatilihin mo ako mula sa pagkabalisa at pag-aalala. Ngunit sa halip, hayaan mo akong matuto ng higit pa tungkol sa iyo. Ilapit mo ako sa iyong sarili at ilayo mo ako sa mapangahas na pag-iisip. Bagkus, turuan mo ako ng kababaang loob ng puso, na nalalaman na ang iyong pagnanais para sa lahat ng iyong mga anak ay ginagawa namin ng makatarungan. Mahalin ang awa at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo. At sa lahat ng mga bagay, ipinagdarasal ko na habang natuto akong maghintay sa iyo at lumalim sa iyong salita ng katotohanan, na sa lahat ng bagay ay magdadala ako ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Panginoong Jesus, kung minsan ay nakakaramdam ako ng pagod habang sinisikap kong gampanan
ang mga tungkulin at gawain sa bawat araw. Tulungan mo akong, Panginoon, na tumabi sa gawain ng araw at gumugol ng oras sa paghihintay lamang sa iyo. Sapagkat ipinangako mo na ang mga naghihintay sa iyo ay magbabago ng kanilang lakas. Sila ay sasampa sa mga pakpak bilang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi mahimatay. Panginoon, madalas kong sinisikap na gawin ang mga bagay sa aking sariling lakas. At kapag ako ay napapagod, ay nangyayari sa akin na gumawa ng mga hakbang upang sinasadyang sumunod sa iyo at ibigay ang lahat ng aking mga pag-aalaga sa iyo. Turuan mo ako, Panginoon, upang tunay na sumunod sa iyo, sandali sa sandali, at upang matutong maghintay para sa iyo bilang aking unang pagpipilian, sa halip na bilang isang huling paraan. Ipakita sa akin na nagdarasal ako kung ano talaga ang ibig sabihin ng paghihintay sa Panginoon at manatili sa iyo sandali sa pamamagitan ng sandali. Tulungan mo akong, Panginoon, na ibigay ang lahat ng aking mga pasanin sa iyo at matutong maghintay sa iyo sa bawat sitwasyon. Salamat sa pakikinig sa aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman, ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Jesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama Diyos, hindi ako karapat-dapat sa iyong awa o biyaya. Hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo mula sa ilalim ng iyong mesa. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay natubos sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ni Jesus. Nagawa kong lapitan ang iyong trono para sa biyaya at lakas na kailangan ko upang tigilan ako mula sa pagbagsak, upang ako ay makalakad sa iyong mga daan at mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Panginoon, nais kong maging tapat, ngunit sumuko ako sa tukso sa napakaraming pagkakataon at kahit na sinubukan kong mamuhay ng husto sa sarili kong mga pamantayan at resolusyon. Sa tuwing ako ay nabigo at kulang, Panginoon, alam ko na sinubukan kong lumaban sa sarili kong lakas at ipinagtapat ko na hindi ko na ito magagawa ng mag-isa. Dalangin ko na tuturuan mo ako na kunin ang aking lakas mula sa iyong mga mapagkukunang hindi kapanipaniwala sa halip na umasa sa sarili kong limitadong suklay. Turuan mo akong magtiwala sa aking buhay sa iyong mga kamay ng lubusan at magpasakop sa pangunguna
ng banal na Espiritu sa aking buhay, upang ako ay makalakad sa Espiritu at katotohanan. Turuan mo ako kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa iyong salita. Kapag sinabi nitong kung wala ako, wala kang magagawa, para malaman ko ang katotohanan na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagbibigay sa akin ng lakas. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, ang mga problema ay marami. Ang mga pagsubok ay mahusay, malakas ang mga tukso. Ngunit naaalala ko na walang tukso na dumarating sa tao, nakakaiba o hindi pa nakakarating sa iba. Itinuturo sa atin na dinanas ni Jesus ang lahat ng tukso na karaniwan sa tao at gayunpaman sa kaniya ay hindi kasalanan ni ang panlilinlang ay natagpuan sa kanyang bibig. O Panginoon kong Diyos, panatilihin mo akong dalisay sa loob upang mabuhay ako ng malinis. Dalisay na buhay na hindi magpapahiya sa iyo at magdadala sa akin ng pinakamalaking pakinabang. Naniniwala ako, O Diyos, na ang kapayapaan ng isip ay makakamit. Naniniwala ako na ang kapayapaan ng isip ay ang iyong kalooban para sa lahat ng tao. Tulungan mo akong hanapin at hanapin ang iyong kapayapaan, O Diyos. Amen. Ama sa langit, naniniwala ako na ang tukso ay hindi kasalanan habang tiyak na nagbubunga ng tukso. At sa gayon ay dumarating ako upang manalangin na tulungan mo akong huwag sumuko sa anumang tukso. Maging ito ay isang tukso ng katawan o ng isip. Panatilihin mo akong dalisay sa pag-iisip, salita at gawa para sa Panginoon. Gusto kong sundin ka at gusto kong ipamuhay ang aking buhay sa iyong karangalan at papuri. Ama, naniniwala ako na walang tukso na dumarating sa sinuman sa atin na hindi karaniwan sa lahat ng tao at sa pamamagitan ng iyong biyaya palagi. Kung nagbibigay ng pagtakas mula sa tukso, tulungan mo akong huwag matukso at bigyan mo ako ng mga mata upang makita ka at hawakan ang mga pagtakas mula sa tukso na inaalok mo ang iyong biyaya sa akin. Panginoon, alam mo ang mga lugar ng aking mga kahinaan at alam mo kung kailan at paano ako matutukso ngayon. At sa mga araw na naghihintay sa hinaharap, at Panginoon, bagamat alam kong dapat akong pumili na huwag sumuko sa tukso, hinihiling ko na udyokan mo ako na tumakas sa tukso at lumakad sa liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ng katotohanan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, alam ko na ang aking laman ay nagnanais na gawin kung ano ang salungat sa pangunguna na nananahan na banal na Espiritu ng Diyos. At na ang bagong buhay kay Kristo na aking natanggap noong ako ay isinilang na muli, ay patuloy na sumasalungat sa lumang kalikasan ng kasalanan na naputol sa krus, ngunit naglalayong pamunuan pa rin ang aking buhay. Panginoon, alam ko
na ang kasalanan ay tiyak na nakayuko sa aking pintuan at naghahangad na lamunin ako. Ngunit naniniwala ako na mas dakila ang siya na nasa akin kaysa sa nasa mundo. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ako kayang labanan ang maraming tukso na umaakit sa kasalanan. Tulungan mo ako makilala ka kapag ang tukso ay kumakatok sa aking pintuan at paganahin akong kumilos kaagad upang labanan ang impluwensya nito at makamit ang tagumpay na dumarating lamang sa pamamagitan ni Kristo. Tulungan mo ako hindi lamang na makilala ang tukso, kundi upang makilala ang bawat nakatutukso na pag-iisip habang pumapasok ito sa aking isipan at ibigay ito sa iyo sa pamamagitan sa pananalangin at papuri. Alam na ang iyong biyaya ay sapat na upang matugunan ang bawat tukso kapag ako ay sumusuko sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi lamang ako papayag na kilalanin at labanan ang tukso, kundi mapalago ako sa biyaya at sa pagkakilala sa iyo, habang sinisikap kong isagawa ang iyong kalooban para sa aking buhay sa kapangyarihan ng Espiritu sa pangalan ni Jesus. Ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, hinihiling ko ang iyong lakas at tulong upang labanan ang hindi makadiyos na mga tukso at hindi sumuko. Alam na ang gawain ay hindi luwalhatiin ka at wala akong ginagawa kundi emosyonal at espiritual na pinsala. Tulungan mo akong kunin ang bawat mapang-akit na pag-iisip na bihag at ibigay ito sa iyo bago ako mahawakan at makapinsala sa akin o sa ibang tao. Tulungan mo ako sa aking kahinaan na makilala ka bilang aking lakas at tulungan mo ako sa aking kamangmangan na makilala ka bilang aking karunungan. Tulungan mo akong manalangin ako upang labanan ang lahat ng uri ng tukso at bigyan ako ng lakas na tumanggi at lumayo sa tukso, lalo na kapag may iba pang kasangkot na direkta o hindi direkta, kusang loob o hindi alam, ay naghihikayat sa akin pabagsak. At iligtas mo ako, Panginoon, nananalangin ako mula sa mga gawi na bumabalot at umaalipin sa akin sa mga pagkilos na nakapipinsala sa aking espiritual na kalusugan at paglalakad. Palitan ang mga pag-iisip na tumutukso at nanunukso sa akin sa mga taong nakatuon sa akin kay Jesus, at tulungan ako sa lahat ng bagay at matutong sabihin, hindi ko gagawin ang aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.